ka. Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Naranasan mo na bang mapaso o masugatan ng malalim? O kaya'y maramdaman ang sakit ng pag-iisa dahil iniwan ka ng iyong kaibigan o mahal mo sa buhay? Paano kung sa gitna ng pinakamatinding pagsubok mo, tila walang yakap o damay na dumarating sa iyo? Higit pa dito ang naranasan ni Jesus. Marami sa atin ang nakakaalam na si Jesus ay naghirap at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Pero nauunawaan mo ba talaga ang bawat detalyeng pisikal, emosyonal at spiritual na kanyang pinagdaanan? Kung sinasabi mong mahal mo si Jesus, inaanyayahan kitang panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong malaman ang buong detalye ng pagkamatay ni Jesus, check mo itong ebook na ito at marami kang matututunan patungkol sa pagkamatay ni Jesus na hindi kayang i-cover sa video na ito. May ilan pang mga ebooks na available sa website na faithinthecloud.com na maaaring makatulong sa paglago mo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Tara, pag-usapan na natin ang nakakakilabot na karanasan ni Jesus. Narinig na nating lahat ang kwento ng pagpapapako sa krus ni Jesus. Ngunit naiisip mo ba kung gaano ito katindi at nakakatakot? Ang pisikal na sakit, ang mga sugat at ang matinding pagdurusa na tinis niya para sa ating mga kasalanan ay hindi madaling unawain. Sa bawat hagupit ng latigo, bawat pako na bumaon sa kanyang katawan at bawat hininga na nahirapan siyang gawin, ipinakita ni Jesus ang sukdulang pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang simpleng sakripisyo, ito ang pinakamabigat na paghihirap para sa isang inosente at napakabuting Diyos na pinili na bumaba dito sa lupa para isakripisyo ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ang video na ito ay nahati sa 5 parts. Part 1, Christ's agony in Gethsemane. Part 2, the weeping in Jerusalem. Part 3, the road to Calvary. Part 4, suffering on the cross. And Part 5, the emotional battle of Christ. Tara, simula na tayo. Part 1, Christ's agony in Gethsemane na matatagpuan sa Luke chapter 22 verses 42 to 44. Isipin mo na ikaw ay nasa death row at alam mo na bukas ay bibitayin ka na sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Dahil ikaw ay nakakulong, wala ka ng ibang magawa kundi isipin ang sarili mo na nakaupo sa silya elektrika habang naghahantay sa pagdaloy ng napakataas na boltahe ng kuryente sa buo mong katawan. Dagdag pa dito ay ang pag-iisip sa iyong mga may iwan na pamilya na hindi na nila alam ang kanilang gagawin kapag ikaw ay wala na. At yung mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan na iniwan ka sa gitna ng iyong pinagdaraanan, lahat to ay sabay-sabay mong may isip na magbibigay sa iyo ng matinding emotional stress and anxiety. Masigit pa dito ang naranasan ni Jesus dahil alam niya exactly yung mga detalye ng nakakakilabot na pagdadaanan niyang hirap, pasakit, betrayal na makikita niyo sa mga susunod na part ng video na ito. Pero kahit nakakatakot, ang ating Panginoon ay buong puso niya na sinunod at tinanggap ang kalooban ng kanyang Ama. Alam mo ba na sa sobrang stress at takot na naranasan ni Jesus, pinaniniwalaan ng mga experts na si Jesus ay dumanas ng hematohydrosis, isang bihirang kondisyon kung saan ang sobrang emotional stress ay nagdudulot ng pagputok ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat. Kaya't naghahalo ang dugo sa pawis niya. Ito ay nagpapakita ng matinding mental at physical stress. Kaya naman ang Diyos Ama, alam niya na sobra-sobra ang lungkot at takot ng kanyang anak. Kaya nagpadala siya ng anghel para damayan ang kanyang mahal na anak. Part 2, ang paghahagupit kay Kristo or flagellation. Pagkatapos makaranas ng matinding emotional stress ng ating Panginoon, siya naman ay dumaan sa matinding paghahagupit gamit ang flagrum. Isang latigo na may mga bakal at buto sa dulo na dinisenyo upang magdulot ng mas matinding pinsala kaysa sa karaniwang latigo. Ang bawat palo ng mga sundalong Romano ay hindi lamang nag-iwan ng galos kundi nagtamo si Jesus ng malalim na sugat, punit sa balat at mga pasa. Tinawag tong hematoma, isang kondisyon kung saan ang mga ugat sa ilalim ng balat ay pumuputok dahil sa matinding impact na nagdudulot ng pasa at dugo sa loob ng mga tissue.
severe blood loss and hypovolemic shock. Sa bawat palo, unti-unting nawawalan ng dugo si Jesus. Ang mga latay ay nagiging malalaking sugat at patuloy ang pagdurugo. Isipin mo na habang punit na ang katawan ni Jesus, ang kanyang mga sugat ay paulit-ulit pang tinatamaan ng flagrum. Kaya naman si Jesus ay malamang na nasa estado ng hypovolemic shock, isang kondisyon kung saan ang katawan ay nawawala ng sapat na dugo upang magdala ng oxygen sa mga vital organs niya. Ang mga simptomas ng hypovolemic shock ay kasama ang matinding pagkahilo, panghihina, mabilis na tibok ng puso at panlalamig ng balat. Extreme pain or neurogenic shock. Ang katawan ni Jesus ay nakaranas ng masidhing sakit dahil sa epekto ng paghagupit kasama ang pinsala sa kanyang mga nerves. Ang matinding trauma ay nagdudulot ng neurogenic shock kung saan bumababa ang blood pressure at naapektuhan ang central nervous system. The crown of thorns o ang koronang tinik. Kasama sa pagpapahirap kay Jesus ay ang pagsusuot ng koronang tinik. Ang mga sundalo ay kumuha ng mga matitinik na sanga, posibleng mula sa halamang Ziziphus spina Christi na may matitigas, mahaba at matutulis na tinik. Ipinilit ito sa ulo ni Jesus na nagdulot ng matinding sakit at pinsala sa kanyang ulo at muka. Scalp and facial trauma. Ang ulo ay isa sa mga parte ng katawan na may maraming sugat, kaya't ang kahit anong maliliit na sugat ay nagdudulot ng maraming dugo. Ang mga tinik ay tumusok sa balat ng kanyang anit at posibleng tumagos hanggang sa kanyang bungo. Ang mga sugat mula sa koronang ito ay hindi lamang nagdulot ng labis na pagdurugo, kundi ng neuralgia o ang kirot mula sa pinsala sa mga nerves ng muka. Pain from the cranial nerves. Kapag ang mga tinik ay tumama sa mga trigeminal nerve, ang pinakamalaking sensory nerve sa muka, nagdudulot ito ng napakatinding sakit. Ang kirot mula sa pinsalang ito ay patuloy at halos hindi nababawasan, lalo na sa bawat kilos ni Kristo na kapag tumatama ang kanyang ulo sa matitigas na bagay, nagdadagdag ito ng lubhang masakit na pakiramdam. Ang ganitong kondisyon ay tinatawag na trigeminal neuralgia na minsan ay kilalang bilang suicide disease. Sa sobrang kirot nito, parang gugustuhin mo nang mamatay. Part 3, ang pagdurusa ni Kristo sa paglalakad patungong Golgota. Si Jesus ay naglakad mula Jerusalem patungong Golgota o tinatawag na Calvary na may distansyang tinatayang nasa 600 meters hanggang 1 kilometer habang pasan-pasan ang mabigat na krus na tinatayang may bigat na 70 hanggang 100 pounds. Sa kabila ng matinding sugat mula sa pagkakalatigo, pinilit niyang buhatin ang krus na iyon sa ilalim ng nakakapagod at napakainit na panahon. Ang paglalakbay na ito ay kilala bilang Via Dolorosa or the way of suffering, exhaustion and muscle spasms. Dahil sa matinding pagod, dehydration at kakulangan ng dugo, si Jesus ay nakaranas ng matinding panghihina at muscle cramps or pulikat. Ang mga kalamnan ng kanyang katawan ay maaring nagkaroon ng muscle contraction na nagdudulot ng sobrang sakit sa bawat hakbang. Dahil dito, ilang ulit siyang nadapa at napahiga sa lupa, kaya naman ang kanyang mga sariwang sugat ay nababalot ng dumi at dagdag pa dito ang pagkakahiga niya sa mainit na mga bato. Dahil sa sobrang panghihina ni Jesus ay napilitang kumuha ng isang tao upang tulungan buhatin ang kanyang krus. Ito ay si Simon the Cyrene. Shortness of breath and cardiovascular strain. Ang paghahalo ng kakulangan ng oxygen at labis na pagkapagod ay nagdulot kay Jesus ng hirap sa paghinga at mataas na blood pressure sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay nasa kritikal na kondisyon, patuloy na nawawalan ng dugo at nagtatangkang mag-adjust sa matinding strain na posibleng kumantong sa heart failure. Matinding sakit mula sa pagtumba. Sa tuwing bumabagsak si Jesus, hindi lamang siya natatapilok, kundi ang bigat ng krus ay tumatama sa kanyang katawan, dagdag sa mga sugat at galos mula sa pagkakahagupit niya. Sa bawat pagbagsak, nagkakaroon ng dagdag na trauma sa kanyang mga kalamnan at buto, partikular sa kanyang tuhod, balikat at ulo. Maaari ring bumabagsak ang katawan ni Jesus sa mga matutulis na bato na nagdudulot ng higit pang pasa at pagkabugbog sa kanyang buong katawan. Nerve damage and excruciating pain. Ang bawat pagbagsak ay nagdudulot ng masakit na epekto sa kanyang katawan, lalo na ang kanyang mga nerves na nakikiskis mula sa koronang tinik. Ang neurogenic shock ay maaring lumala na naging sanhi ng labis na panghihina, lalo na't ang kanyang katawan ay nakikipaglaban upang manatiling buhay.
Part 4. Ang pagdurusa ni Kristo sa krus or ang crucifixion. Nang marating ang Golgota, si Jesus ay pinako sa krus. Ang crucifixion ay isang uri ng parusa na nakadisenyo para magbigay ng matinding sakit at mabagal na kamatayan. Ang mga pako. Ang mga pako na ginamit kay Jesus sa krus ay hindi tulad ng mga pako na ginagamit natin sa panahon ngayon. Ito ay nasa 7 to 9 inches ang haba at 6.35 mm to half an inch ang kapal nito para mga daliri natin sa kamay. Ang mga pako na ito ay madumi, magaspang, matalim at dinisenyo para manakit at magdulot ng labis na sakit sa biktima nito. Isipin mo na lang kung ano ang nararamdaman ni Jesus na ang matutulis na pako ay unti-unting itinutulak sa balat ng kanyang mga kamay, tumatago sa mga kalamnan, buto at ugat. Bawat sigaw at daing niya, bawat galaw ng kanyang katawan ay tanda ng matinding kirot na hindi mailarawan ng salita. Ang kamay na isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng katawan ay nakaramdam ng matinding panginginig at hapdi na tumatagos hanggang sa kanyang mga braso at balikat. Sa kanyang mga paa, ang pako ay tumama sa gitna ng buto ng mga tarsal kung saan matatagpuan ang mga maliliit na buto na may mahalagang papel sa pagtayo at paglalakad. Ang kanyang mga paa na pagod sa matinding paglalakad ay nakaranas pa ng mas matindi pang sakit. Sa bawat pagpukpok sa kanyang mga paa ay marahil ay hindi lahat ay tumatama ng maayos sa pako at minsan ay dumadaplis. Kapag kailangan niyang huminga, kailangan niyang iangat ang kanyang buong katawan. Ibig sabihin, kailangan niyang itulak ang kanyang nakapatong na mga paa pataas na dala-dala ang buong bigat ng kanyang katawan. Konting galaw lang ng kanyang mga paa ay parang may kuryenteng napakalakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Marahil ay wala ng boses si Jesus sa mga oras na ito dahil sa mga buong lakas na sigaw na binitawan niya dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Severe breathing difficulties or asphyxiation. Habang nakabitin si Jesus sa krus, ang kanyang mga braso ay nakataas na nagpapahirap sa kanya na huminga. Ang posisyon ng katawan sa crucifixion ay nagdudulot ng napagkaipit ng mga muscles sa dibdib. Ibig sabihin, nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga. Ang bawat paghinga ay kinakailangang buhatin ni Jesus ang kanyang sarili mula sa mga pako sa kanyang mga kamay at paa na nagdaragdag ng sakit sa bawat galaw. Dahil dito, si Jesus ay malamang na nakaranas ng asphyxiation o pagkasakal habang nahihirapan ang kanyang katawan na kumuha ng sapat na oxygen. Cardiac arrest o pericardial effusion. Sa huli, ang kombinasyon ng hypovolemia, stress, at hirap sa paghinga ay posibleng nagdulot ng cardiac arrest o heart failure. Nang sibatin ng isang sundalo ang tagiliran ni Jesus, dumaloy ang dugo at tubig. Isang indikasyon ng pericardial effusion at pleural effusion kung saan naiipon ang likido sa paligid ng puso at baga. Tetanus and septic shock. Ang malalalim na sugat na nakuha ni Jesus ay malamang na nagdulot ng mga impeksyon tulad ng tetanus, isang bacterial infection na maaring makuha mula sa maruruming kagamitan. Ang ganitong kondisyon ay nagpapalala ng sakit at maaring magresulta ng septic shock kung saan ang impeksyon ay kumakalat sa buong katawan. Pagkauhaw at dehydration. Sa gitna ng lahat ng pisikal na sakit at trauma, si Jesus ay nakaranas din ng matinding pagkauhaw. Dahil sa sobrang dugo na nawala at sa mahabang paglalakad sa gitna ng matinding init ng araw na buhat-buhat ang mabigat na krus, ang kanyang katawan ay nagkulang na sa tubig. Hindi lang pisikal na sakit ang kanyang naramdaman, kundi pati ang labis na pagkatuyo ng kanyang lalamunan at mga labi. Ang pagkauhaw na ito ay hindi simpleng pakiramdam ng kakulangan sa tubig, kundi isang malalim na kirot na tila umaabot sa kanyang buong kalamnan. Habang siya ay nakapako sa krus, ang bawat patak ng pawis ay nagdadala ng lalong pagkalanta ng kanyang katawan. Ang masakit pa dito, wala ni isa na makapagbigay sa kanya ng tubig upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang matinding pagkauhaw. Ang kahirapan sa paghinga, matinding pagdurugo, extreme dehydration ay sabay-sabay na nagpapahirap kay Jesus. Sa bawat sandali ng kanyang kalbaryo, ang sakit ay lalong tumitindi at lumalalim. Part 5, The Emotional Battle of Christ. Habang si Jesus ay dumadanas ng labis na pisikal na paghihirap, ang kanyang emosyonal na kalalagayan ay puno rin ng kabigatan. Bagamat siya ay Diyos, siya rin ay nasa katawang tao. Kaya naman kung ano ang mga nararamdaman natin bilang tao, ganun din ang nararamdaman niya.
mental confusion and clouded judgment. Dahil sa labis na pagod, gutom, uhaw at pagdurugo, posibleng ang mental clarity ni Jesus ay naapektuhan na. Siya ay nakaranas ng cognitive impairment kung saan nahihirapan ang kanyang isip at katawan na mag-function ng maayos dahil sa kakulangan ng oxygen at labis na strain. Emotional agony of holding back His power. Bilang Diyos, si Jesus ay may kapangyarihan upang tapusin ang kanyang paghihirap sa isang idlap. Kaya niyang patayin ang lahat ng nagpapahirap sa kanya. Kaya niya ding utusan ang kalikasan, mga hayop at mga anghel upang iligtas siya. Ngunit sa kabila nito, pinili niya na hindi gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pinili niya na ang daan ng pagtitiis at pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Isang emotional battle na maaari niyang ipatigil ang lahat ng pagdurusa niya, pero mas pinili niya magdusa at mamatay alang-alang sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Feeling of being forsaken. Ang sikat na linya na binigkas ni Jesus sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinapakita nito ang malalim na pakiramdam ng pagkakahiwalay niya sa kanyang Ama. Sa mga oras na iyon, inako ni Jesus ang kasalanan ng mundo at dahil sa bigat ng kasalanan iyon, naranasan niya ang spiritual na pagkakahiwalay sa Ama. Para bang isang bata na iniwan ng kanyang ama habang siya ay sugatan at nag-iisa para magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Emotional pain. Ang mga taong minsan sumisigaw ng Hosana, Hosana at nagpuri sa kanya ay siya ring mga taong sumisigaw na ipako siya sa krus. Napakalalim ng emotional na sakit na nagdulot ng pagkakanulo ng mga tao, lalo na't si Jesus ay nagpapagaling, nagbigay ng pag-asa at nagpadama ng pagmamahal sa kanila. At ang pinakamalapit na kaibigan ni Jesus, ang kanyang mga disipulo, ay nagtakbuhan at iniwan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Si Peter, na nagpahayag ng matinding pagmamahal at katapatan, ay tinanggi siya ng 3 beses. Ang emotional na sakit ng pag-iisa ay isa sa pinakamalalim na dagok. Ang kanyang mga kaibigan at kasama ay hindi nagawang tumindig para sa kanya. Namayapa si Jesus na mag-isa, nakapitin sa krus. Wala ang kanyang mahal na mga kaibigan sa mga huling oras ng kanyang buhay. Alam mo ba na sa bawat kirot at paghihirap na dinanas ni Jesus habang nakapako sa krus, ikaw at ako ang laman ng isip niya. Alam niya na kung hindi niya ito pagdadaanan, walang makakapagligtas sa atin mula sa kapahamakan patungo sa impyerno. Si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao, pero hindi lahat ay gusto siyang tanggapin at maging Diyos ng kanilang buhay. Kapatid, mahal na mahal ka ni Jesus. Hindi aksidenteng napanood mo itong video na ito. Sa kabila ng bigat ng inyong mga kasalanan, gaano man kahirap ang mga problema o sakit na dala-dala mo, nais ni Jesus na lumapit ka sa Kanya. Gusto niyang isuko mo ang buhay mo at ang lahat ng bigat at alalahanin mo sa Kanya. Tatanggapin ka niya ng buong puso at bibigyan ka ng bagong pag-asa at ituturing kanyang parang tunay na anak. Sa kanya mo lang mararanasan ang tunay na kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. At ang pangako niya ay walang hanggang kapayapaan at kasiyahan at makakasama mo siya sa lugar kung saan wala ng sakit, walang problema at walang hanggang pagmamahal sa piling niya sa langit. Kung nais mo siyang tanggapin sa puso mo at sa buhay mo, sabayan mo ako sa simpleng panalangin na ito. Panginoong Hesus, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ay Diyos na namatay, naghirap at nagsakripisyo para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli upang magbigay ng pag-asa. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Hindi ko na kaya kung wala ka, Panginoon. Kaya mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking puso at ako'y magtitiwala sa iyong kapangyarihan, pagmamahal at mga pangako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ako, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. Mula ngayon, ang buhay ko ay iaalay ko sa iyo. Gamitin mo ako ngayon sa iyong kalooban. Mahal kita, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. Mula ngayon, ang buhay ko ay iaalay ko sa iyo. Gamitin mo ako ngayon sa iyong kalooban. Mahal kita, Panginoon, at salamat sa iyong pagdurusa na nagdulot ng aking kaligtasan. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus,
Amen at amen. Kapatid, napakahalaga ng desisyon na ginawa mo ngayon. Ang pagtanggap kay Jesus sa iyong puso ay simula ng isang bagong buhay. Buhay na may kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na walang hanggan. Tandaan mo na hindi ka na nag-iisa sa paghihirap sa mga pagsubok ng buhay. Kasama mo na si Jesus, ang tagapagligtas na handang gabayan ka sa bawat hakbang. Patuloy ka magtiwala sa Kanya at alalahanin mo ang Kanyang mga pangako. Siya ang iyong kalakasan at kahit ano pa ang dumating sa iyong buhay, nariyan siya upang alalayan ka. Patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya, magbasa ng Kanyang salita at patuloy na manalangin. Maraming salamat sa iyong panonood. Muli, ito si Kuya Paul ng Growing Christ. God bless!